hasyenda na pinagyaman itong mga bayan ng Kalamba ay pinamayanan ng mga asindero at ng mga Kastila na nagkaroon ng kaugnayan sa mga native na Pilipina o Pilipino. At sa lupain iyon ay pinamahalaan naman ng Orden ni Santo Domingo o ng mga Dominican. So tatlo na ang nakikita nating misyonero na pumasok sa lalawigan. Unay ang mga Agustino, in a systematic way sa pangangaral ay ang mga Franciscano, at ngayon para ipagpatuloy sa bahagi ito ng kanlurang Laguna ay ang mga Orden ni Santo Domingo o ang Dominican Order. Sa malawak na teritoryo ng Laguna, sa iba't ibang klima nito, yamang likas at katangian ng lupain, ang pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko ay nagdulot ng maraming uri ng kultura, panglipunan, pangkabuhayan at pagbabago. Alam niyo, salamat sa pananampalatayang Katoliko. Ito ang dapat kilalanin ng buong bansa. Ang bansang Pilipinas ay mayaman sa kultura. Ito ang sinasabi ko, kahalagahan ng kasaysayan. Tayo ay naging kultong mga Pilipino dahil sa pananampalataya. Kung minsan lang nakakalungkot na aatakihin ang pananampalatayang Katoliko nitong mga namumuno ng bansa, at kung laitin minsan ng mga Katoliko dahil sa kanyang pagpapalaganap ng tamang doktrina at pangangaral na hindi nila naunawaan na kung hindi rin naman sa pananampalatayang ito ay walang kultura na sasabihin na mahusay ang bansa ito. Salamat sa pananampalatayang Katoliko-Kristiyano na dinala sa atin ng mga unang misyonero ito. Maging sa lalawigan ng Laguna na napakayaman ng ating kulturang Lagunenyo. Salamat sa pananampalatayang sinimulan noong 1571, 1578 na dala natin hanggang sa kasalukuyan. Mula ng 1578 hanggang sa pagsiklab ng revolusyon o ng himagsikan ng 1896, ang dahan-dahan ngunit nagkakaugat na takbo ng buhay sa kabukiran ay lumikha ng mga ugnayan ng kultura na lumikha ng iba't ibang gawain espiritual sa mga mananampalataya. At ang iba't ibang uri ng gawain pangkabuhayan tulad ng agrikultura, ng palay, mais, niyog, tubo, pagtatanim ng puno ng mga prutas na may ugat, sa pagsusumikap ng simbahan o nag-ugat upang ang simbahan ay magsumikap na ang mga misyonero ay bumuo ng mga mumunting sambayanan at mga sakahan, bumuo ng mga asyenda para makaproduce ng mga handicrafts na siyang pagkakakitaan ng mga tao tulad ng pag-uukit, paghahabi, pagbuburda, pagpipinta ng mga larawan ay hinikayat sapagkat nakatutulong ito sa aktibidad ng liturhiya. Tulad ng aking sinabi, palaging in connection with the liturgy. And what is liturgy? The Mass. Pag sinabing liturgy in capital letter, ang ibig sabihin nito ay ang misa. Ang misa. At ang iba pang mga ipinagdiriwang ay bahagi ng malaking liturhiya na kung tawagin natin na yung banal na misa. Kaya nga, yung mga pagburda ng mga damit na ginagamit sa liturhiya ng mga manteles sa altar. Kaya ang lumban ay magaling maghabi, magaling magburda, magaling magpinta, dahil ito ay unang-una nilang ginawa for their God, para sa kanilang Diyos. Sapagkat ito ginamit sa mga altar, ginamit sa kalamuti ng mga simbahan, ginamit sa mga vestment ng mga paring nagdiriwang, ginagamit ng mga manginimba sa kanilang mga belo, kaya yung mga lace, veil, ay ito'y mahalaga para sa kanila sapagkat sa ganitong paraan sila sumasamba sa kanilang Diyos. At ito'y natutunan at ginamit maging sa mga barong Tagalog, maging sa mga terno na hindi na lamang sa simbahan ginagamit, kundi sa ating mga gawain at aktibidades na panglipunan. Hanggang sa matuto ang mga ito, ang kultura ng pagkain ng bawat lokalidad ay umula dahil ang mga paring Kastila ay nag-angkat ng mga bagong seeds, ng mga bagong pananim sa Espanya, sa Amerika Latina, kaya nagkaroon ng variety ng iba-ibang mga pananim. Kaya ang agrikultura ay umula hindi na lamang palay,
kundi iba-iba pang mga pagkain na ipinasok dito sa ating bansa. Mga ricado, mga bawang, sibuyas na galing sa Europa at Amerika. Ang katapusan ng panahon ng Kastila ay nagdala ng iba't ibang mga pagbabago na hahamon kung paano isasabuhay ang pananampalataya. Ang pagkapuot sa mga pari, sapagkat nagkaroon din ng panahon na nagkaroon ng anti-clericalism o yung anti-private na siya ang nagbigay daan upang mabuhay ang Agripayano at ang Protestantismo. Kung paano dahil sa politikang influensya ay inisip na mga mali ang ginagamit, hindi raw ito misyon, kundi ito'y pagsako. Kaya nagalit ang mga katutubo sa mga private at ginagamit daw ang pananampalataya para sakupin ang bansa o ang Las Islas Pilipinas. Kaya inudyukan ng mga klas laban sa mga paring Kastila at sa gobyerno nito ang mga tao. Ito ang naging dahilan para si Gregorio Aglipay ay magtayo ng kanyang pamayanan at ang Protestantismo na nasa sa Europa ay mapunta na rin dito sa malalayong silangan. Ang pagpasok ng gobyernong demokratiko, ang kulturang makamundo, ang paglaganap ng mga paaralang pampubliko, ang mga ito ay nakakaapekto sa kung paano nauunawaan ang pagiging Katoliko-Kristiyano. Dati-dati kasi ang mga paaralan ay lamang pinamumunuan at ginagabayan ng simbahan, pero nagkaroon na ng in fact yung sa mga publications sa Pila Laguna ay unang-unang inimprenta yung katisismo ng simbahan. Yung unang-unang katisismong limbag sa Pilipinas ay inilimbag sa Pila Laguna sa bayan namin ni Monsignor Rey. Okay. Kahit natapos na ang pamamalakad ng kolonyal ng mga Kastila, ang higit na nakararaming mga masa ng lalawigan ay nanatiling may pagtingin sa pananampalatayang Katoliko. Bagamat ang aral ng Kristiyano nila ay hindi gaanong malalim, napabayaan at nahaluan ng elementong pagano. Bukod sa Kapitolyong bayan ng Santa Cruz, Laguna, kung saan ang bilang ng mga Katoliko ay bumaba sa 10% lamang. Kaya hanggang ngayon, kung titingnan natin, ang impluwensyang Agripayano ay malakas sa bayan ng Santa Cruz. Sapagkat dito, nagpugat na andito kasi ang gobyerno sibil. Dito binuo ang gobyerno sibil na siyang nagtulak upang mamuhi sa mga praile. Kaya dito rin nagsimula, bagamat sa Ilocos itinatag ang Agripayano, ang Agripine Church, pero ang isa sa Laguna naging lugar na sentro nito ay ang bayan ng Santa Cruz. Ang buong lalawigan ng Laguna ay nakapanatili ng higit sa maraming Katoliko sa presensya ng kanilang pagsisikap at pagnanais na umunlad sa pananampalataya. Dahil sa mga kaganapang ito, maraming tugon ang naisagawa ang pagbubuo ng samahang pangsimbahan katulad ng Adorasyon Nocturna Filipina, Apostolado de la Orasyon, ngayon ay Apostolado ng Panalangin, ang Ihas ni Maria, ang Ila at ang mga katikistas. Sa paglipas ng mga dekada, ang Legion of Mary, Cursilio in Christianity, the Holy Name Society, the Knights of Columbus, at iba pang samahan ay nagtulong-tulong na palawigin ang ebanghelisasyon sa mga Tagalog na Tagalaguna. Bukod sa pagdating ng madaming mga kongregasyon ng mga pari at mga madre, ang pagbubukas ng mga paaralang Katoliko at iba pang uri ng apostolado, ang pagpapalaganap ng sanggunian ng mga laiko at ang pagbabago na itinalaga ng ikalawang Konsilyo Vaticano ay babago sa uri ng pagpapatotoo sa mga lokal na Katoliko ng bayan ng Laguna. Huwag natin kakalimutan na kapag sinabi ko mga Katoliko ng bayan at
at lalawigan ng Laguna, hindi pa natin pinag-uusapan dito ang Diocese ng San Pablo. So, tayo dadako sa ikalawa. No? Ito ay lalawigan ng Laguna na nasasakupan pa rin ng Archdiocese ng Lipa, yung ating pinanggalingang diocese. Pero kahit ito ay nasasakupan ng Archdiocese ng Lipa, ang Laguna ay mayroon ng kanyang kakanyahan. Kaya ito ang nagbigay ng daan upang pumaroon dun sa ikalawa. Ang pagsulong, dahil dito nagkaroon ng pagdami ng bilang ng mga bahay relihiyoso. During the 60s o 1960s, na nagdala ng tinatawag na subdivision phenomena. As early as the 60s, nauso na ang paghahati-hati at ang migration, internal migration dito sa ating lalawigan. Mula doon sa mga dalisdis ng Banahaw, lumilipat na dito sa Calamba, dahil nandito na ng mga asyenda, nandito ang trabaho, so pumupunta na rito internal migration. At pagkatapos naman from outside, yung mga nasa sa baybayin ng Maynila ay pumupunta na rin sa mga bayan ng San Pedro, ng bayan ng Tunasan na dating bahagi ng San Pedro, hanggang dito sa mga bayan ng Santa Rosa at Binyan. So this is during the 80s, the subdivision phenomena. Ang pagdami ng populasyon na nagaganap ay nagkaroon na rin ng tinatawag nating internal migration na nagpapatuloy pa hanggang sa kasalukuyan. At habang lumalaganap ang populasyon ng bawat bayan, ang pagdami ng mga parokya, at ang pangailangan ng higit pang madaming mga lokal na bukasyon para sa pagpapari at buhay relihiyosa ay tunay ngang maging mahalaga. Dahil dito, nagkaroon ng pagdami ng bilang ng mga bahay relihiyoso, mga paaralan, lugar para sa mga retreat, seminaryo at bahay hubugan ng mga relihiyoso. Mula ng simula ng dekada 80, the 80s, nagkaroon ng dahan-dahang pagdami ng mga nagnanais na pumasok ng buhay pagpapari at pagmamadre. Ang pagsulong ng iba't ibang sitwasyon ng panglipunan at kultura sa Maynila at sa buong bansa ay nagdala ng pangangailangan upang ipakilala ang bagong uri ng apostolado, mga ministry at samahan na magtatanggol sa kamalayang Katoliko ukol sa kabanalan, pananaw sa lipunan at sa dangal ng bawat tao. At ang bumubuo ng populasyong lokal ay hindi na limitado sa mga Tagalog ng Laguna, kundi dumami na ang mga naninirahan mula sa iba't ibang lugar at etnikong grupo ng Pilipinas. 80s, nagsimula na ang massive na migration sa Laguna dahil nakita nila ang kabaitan ng mga Lagreños. Nakita nila ang resources ng Laguna. Nakita nila ang proximity nito sa Maynila. Nakita nila na ang Laguna ay maunlad sa pananampalataya. Kaya napakarami na ang nag-migrate sa ating lugar. Dahil dito, ang simbahan sa pagkakita ng mga namumuno dito, ni Santo Papa, ni Paul VI, sa pangunguna ng nunsyo at ng mga obispo ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, nakita nila na ang Laguna ay isa ng malaki at pwede nang magsariling pamayanan. Nang dahil dito, tinangka at inisip nila na gawin na itong isang pamayanan o simbahang lokal. Nang dahil dito, sa isang bulan, noong 1966, na pinamagatang Ecclesiarum Perambula, si Paulo o Paul VI ay itinalaga at inihiwalay ang Diocese ng San Pablo o ang lalawigan ng Laguna sa Archdiocese ng Batangas at binuo ang isang pamayanang lokal na tatawaging Diocese na San Pablo. 1966, isang bull of erection and indiction ang ipinalabas
na pinamagatang Ecclesiarum Perambula, o ang ibig sabihin ay sa paglaganap ng mga simbahan. Yung mga bula kasi ay ang title nito ay kinukuha doon sa unang praise ng bula nung dekreto na nilalabas ng Papa. At ang unang praise sa Latin is Ecclesiarum Perambula, nang ibig sabihin is the widespread of the church, no? O ang paglaganap ng simbahan, ng sambayan, o ang pagdami ng mga tao ay kaya nang dahil dito inihihiwalay namin, sabi ng Papa, ang lalawigan ng Laguna sa Archdiocese ng Lipa at Batangas para maging pamayanan lokal na tatawagin Diocese ng San Pablo. 1966. November of 1966. Subalit ang canonical erection, o ibig sabihin, ang legal na pagkakatatag nito, bagamat ang bula ay inilabas ng November of 1966, ang nagkaroon ng effect na legal o canonical ang Diocese ng San Pablo ng Abril ng sumunod na taon, April of 1967, nang magtoong posisyon ang unang obispo ng Diocese ng San Pablo sa katauhan ng kagalang-galang Pedro Bantigin, sumalangit nawa, isinilang sa Hagunoy, Bulacan, at nagtapos ng pagkapari sa San Carlos Seminary. Siya ay dating katulong na obispo or auxiliary bishop of Manila na bihasa sa batas kanoniko at pananalapi ng simbahan, sapagkat sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines at even in Manila, sa kanyang panunungkulan bilang kasapi ng CBCP, siya ang in charge sa pananalapi o siyang economer ng Maynila at ng CBCP noong kanyang kapanahunan. At siya din ay doktor sa batas kanonikal o batas na simbahan. Kaya siyang nagsimula na ang bata at bagong diocese ng San Pablo under the titular name of San Pablo de los Montes o San Pablo Unang Ermitanyo ay nagsimula maglakbay. Ang unang tahanan ng obispo at tanggapan ng diocese ay sa dating mansyon ng mga Soriano sa Calauan, Laguna. Ang marami po sa inyo ay nakarating doon sa ating dating bishop's residence o sa nung una itong tawagin palasyo ng obispo. Yun po yung matandang mansyon ng mga Soriano na nabili dahil magaling na sa pananalapi ay nabili ng ating dating obispo. No? At magtataka lang tayo, ang ating mother diocese ay ang Lipa. Kung tutuusin, dapat tayo ay suffragan o nasunod sa Lipa. Dapat tayo sa Lipa ang metropolitan natin ay ang arsobispo ng Lipa. Pero bakit tayo nakakabit sa Maynila? Dahil sa maunawaan natin na si Bishop Bantigin ay sekretaryo ng Cardinal Santos na arsobispo ng Maynila ng panahon iyon. Tao ito ni Santos, Cardinal Santos. Isa pa, sinasabi, I was then a very young priest, deacon pa. Noong ay maging sekretaryo niya hanggang pari, ay kinukwento sa akin ang tinatanong si Bishop Bantigin, bakit di tayo nasa Maynila at wala sa Laguna? Sapagkat, sinasabi na ang tumulong sa atin sa pagsisimula at ang mga perang ginamit sa pagbili ng mansyon ng mga Soriano sa pagsisimula ng evangelisasyon ay ang mabunying Cardinal Santos ng Maynila. So bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang dating boss at sa tumulong upang itaguyod ang Laguna, ang Diocese ng San Pablo, kaya tayo naka-attach sa tayong suffragan ngayon ng Metropolitan See of Manila. So yun lamang po yun ang dahilan bakit
tayo ay sa Maynila. Makabubuting pansinin din na ang pagtatagtad ng bagong diocese ay nasabayan ng malakas na paglaganap ng kilusang Cursilyo in Christianity. Kilusan ng mga Kristiyano. Ang unang ginawa ng obispo pagkatapos na siya magkabahay ay ang kanyang proyekto ng pagbubukas ng isang diocesan high school seminary sa lungsod ng San Pablo at ang pagtatayo ng mga na parokya mula sa 32 na nakatayo na matapos ang paghihiwalay sa Batangas. At sa tulong ng Cursillos in Christianity, madaling nagawa ng obispo ang mga bagay na ito. Pinag-intindi niya ang catechetical ministry in the diocese na siyang naging kanyang katunuin. So itong dalawang arm na ito na ginamit ng obispo, katekista sa pagpapalaganap ng pananampalataya, Cursilyo in Christianity sa formation, para nang sa ganun at ito din mga leaders na ito ang kanyang ginawang mga pangunahing leader ng diocese na siyang tumulong upang maipatayo at mai-push yung kanyang mga proyekto sa lalawigan ng Laguna. Kaya nga, sinimulang ipakilala mula sa Maynila at Batangas from 1964 to 1967 ang kilusang ito at siyang pinagmula ng pakikisangkot ng higit na mga laito sa simbahan at ng mga unang punla sa pagbubuo ng Parish Pastoral Council. Kaya nga, ating babalikan na kinikilala natin ang Cursilyo movement sa Laguna bilang siya mga pangunahing tagapagtatag na lay apostolate sa lalawigan. Minsan nakalulungkot nga lamang ngayon dahil sa napakaraming mga parokya hindi na aktibo ang Cursillos in Christianity. And this is the reason why. Bakit natin binabalikan ang kasaysayan para ipaalala at buhayin muli at ipanawagan muli. Anyway, that is parenthesis. I'll go to the history. So, katekistas na ito ay naging Confraternity of Christian Doctrine, kung inyong matatandaan. Yun ang unang-unang tawag sa inyo, CCD, Confraternity of Christian Doctrine, at ang mga decodores, ang mga Cursillistas ng Diocese ng San Pablo na sila rin ang bumubuo at bumuo ng mga unang mga parish councils in all the parishes in the diocese. Ang unang pagpapatupad ng mga pagbabawang liturhiya ng Concilio Vaticano ikalawa ay nakita sa pagpapagawa ng mga dambanang dalanginan na nakaharap na sa bayan o ng mga hapag dalanginan, mga altar, table, the Eucharist na nakaharap na sa bayan ng Diyos. Ang pagbuo ng koro ng mga parokya upang tumulong sa aktibo at masayang pakikilahok sa liturhiya. Ang pagdiriwang ng misa sa Tagalog, ang pagtatalaga ng mga light lector at commentator, ang pagkakaroon ng mga prosesyon at pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria. Ganon din sa liturhiya ang pag-aalay ng tinapay at alak at ang iba pang mga handog para sa ikabubuhay ng simbahan. Ang mga reformang pangliturhiya ito ay nagpamulat sa mga nananalig sa bagong mukha at pagsamba sa debusyong Katoliko. Kaakibat nito ang iba pang mga apostolado tulad ng pagpapalaganap ng debusyong Black Rosary, ang pamimigay ng mga regalang pagkain tuwing Kapaskuhan, ang higit na paglawak ng pagtuturo ng katekesis, ang paglulunsad ng mga grupong pangkabataan katulad ng Adjutores Day. Yun ang unang-unang grupo ng mga kabataan, Father Reggie, no? Na ngayon ay naging Youth Commission. No? Yun ay nagsimula kay Bishop Antigua na Adjutores Day, galing dun sa kanyang motto na Sumus Adjutores Dei, we are the helpers or servants of God. No? Yun ang kanyang episcopal motto. Yun din ang unang grupo ng mga kabataan na kanyang itinayo sa buong lalawigan. At ito parang mini Cursilyo
ipinihinuhubog at pinoform din sa mga Porcilio House at doon sa seminaryo sa San Pablo na kanyang itinatag. Iyon ang pinagmulan ng kinusang pangkabataan sa batang-batang simbahan noon ng San Pablo. At sa unang 5 taon ng bagong diocese from 67 to 72, isang panahon ng pag-asa ang nakita. At ang maikling saglit na ito ay nagwakas, hindi naman nagwakas, kundi ang ibig sabihin ng buhay, pananampalataya na bahira, hindi na ipagpatuloy ng maigting dahil sa pagpapataw ng batas militar ng September of 1972. Isang bagong paraan ng pagiging simbahan ang dahan-dahang ipinakilala habang tumatakbo ang mga panahon. Sapagkat noon sa batas militar, ang simbahan din, ay alam natin ang kasaysayan sa kanyang aktibong pakikilahok at pag-involve niya sa mga maralita ay in a way ay naging bahagi din ng ilang mga pagkilos. Kaya noon ang simbahan din sa kanyang liturhiya ay naapektuhan sa kanyang imbis na ang patuloy na pagpapalagan at confirmation ay nahati dahil sa iba-ibang concern at pakikilahok, lalo na from the 70s ang simbahan ay nagkaroon ng isang malaking hamon para sa social concern. No? Ang simbahan noon ay naging napakalaking bahagi at aktibong nakisangkot sa mga gawain para lipunan. Ang kasaysayan ay nagaganap, tumakbo at patuloy nagaganap. Ang kasaysayan ay ating ipinagpapatuloy hanggang sa ngayon. Hinuhubog tayo ng kasaysayan. Natuto tayo sa nakalipas. Tayo punong-puno ng sigla ngayon sa hinaharap. At tapos tayo punong-puno ng pag-asa. Yun ang sabi ni Saint John Paul II. Novo Millennio Inuente. That punong-puno ng pasasalamat sa kasaysayan ng nakalipas. Punong-puno ng lakas at sigla sa kasalukuyan habang isinasabuhay ang kasaysayan. Na ang kasaysayan ito habang isinasabuhay ay ina-unfold ang katotohanan at tinitiklog din ang isang bahagi. Pero punong-puno pa rin tayo ngayon ng pag-asa na itong kasaysayan ito'y natutunan, ginagawa, ipinagpapatuloy hanggang sa tayo ay makarating sa kung saan nais ng Diyos na dalhin ang kanyang simbahan sa Laguna. Revisit of the Diocesan Synod. Tinignan ang dahilan kung bakit. Nakita natin ngayon ang pinagmulang kasaysayan. Hahamunin tayo mamaya ng ikatlong tagapagsalita hinggil sa mga naging alituntunin at naging mga batas nito at naging hamon at naging mga decrees ng sinodo. Mamayang hapon, irinikap natin at gagawa tayo ng mga pagkatuto at mga bagay pang kinakailangan para ang synod ng 1994 ay ma-validate. Makita natin ang natupad. Sundin natin yung gawin natin yung kailangan pang gawin upang ang 1994 synod sa pagpapakahirap ng marami at yung iba nga dito mga synodal fathers ay wala na. Yung mga laiko na kasama nito ay wala na rin. Doon kami naghahanap. So, Father Ray, doon kami nag-uusap. Sino kami natin speaker dito ng mga kahit mga pari ay wala na rin. No? Ang pinakamatanda na lang natira ay si Monsignor Ray niya. No? Sabi mo, siya talaga, kaya nga, siya yung relic ng synod. No? Kaya mamaya, pag nakita niyo si Father Ray, hawakan ninyo at relic yan. No? Kasi tayo na sa panahon ng pagbibisik sa synod, yan mismo. Kami batang-batang pari pa noon. Si Father Ray, si Father Jesse, kami mga batang pari pa noon ginagawa itong synod. Ako ni sekretaryo ng obispo, kaya kami naghahanda ng mga papel, ng mga profile, ng mga ano. Pero sila, Monsignor Ray, sila ang talagang nakikipagdebate sa sala para dito sa synodal meetings nito. Kaya yun nga ang aking ipinapakiusap sa inyo. Mamaya si Father Ray, hawakan niyo magaling at perfect yan. Mahahawakan ninyo ang synod ng 1994. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
tumulong po sa